sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Nel Maribohok. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. China iginiit na wala silang military-grade laser pointers. Harassment sa PCG at mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea dapat nang itigil ayon sa DFA. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nanindigang walang isusukong teritoryo ng Pilipinas. Karapatan sa soberanya at territorial integrity ng bansa, iginiit ng Presidente. Bilang ng mga taong nasawi sa lindol sa Turkey at Syria, lagpas na sa 43,000. Karanasan ng Philippine contingent sa Turkey makatutulong sa paghahanda ng bansa sa The Big One. At grupo ni Lanao Governor Mamintala Jong tinambangan. Operasyon para maialis ang bala sa katawan ng gobernador naging matagumpay. Naging mainit ngayong linggo ang usapin kaugnay sa laser pointing incident ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ang China naninindigan na hindi nila tinutukan ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Ngunit ang Department of Foreign Affairs hindi kumbinsido sa paliwanag nila. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Patuloy na iginigiit ng China na hindi nila tinutukan ang military-grade laser ang Philippine Coast Guard vessel na nagsasagawa ng resupply mission sa barko ng Pilipinas na nasa Ayungin Shoal. Ayon kay Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zilian, wala silang ganong equipment. Ang tanging meron lang talaga sila ay ang mga handheld laser speed detector na siyang ginamit ng Chinese Coast Guard. What they used was just a kind of laser speed detector to detect the speed and the distance of the ship. And another one they use is the green light pointer, as used in the classroom actually. So that's what we have explained, and of course there was no any intention to harm any person from the societies. We are very countries. Ngunit ang Department of Foreign Affairs hindi kumbinsido sa mga paliwanag ng China. Sinabi pa ni DFA spokesperson Teresita Daza na hindi makatutulong sa magandang relasyon ng dalawang bansa ang mga ganitong insidente. Dapat din aniyang itigil na ng China ang harassment sa mga barko ng Pilipinas, maging sa mga mangingisdang Pilipino o nais pa nilang magkaroon ng maayos na ugnayan sa Pilipinas. Pero pag ang teritoryo nyo at yung vessels nyo at saka yung crew na are placed in danger, when for example our fisher folks cannot actually fish in the waters, iba naman hong usapan yan. Kaya nga po, we're calling on China to cease and restrain from this action kasi hindi lang ho ito damaging, this dangerous, it is also destabilizing in terms of the peace and stability in the region. Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Ambassador Zilian noong Martes para ipahayag ang kanyang pagkabahala sa nangyari. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na mas pinaigting nila ang presensya at operasyon sa West Philippine Sea. Ito ay upang protektahan ang mga karagatang sakop ng Pilipinas at matiyak ang seguridad ng mga mangingisda. Pinayuhan ng PCG personnel ang Filipino fishermen sa West Philippine Sea na makipag-ugnayan sa kanilang mga tauhan sa shore units ng Armed Forces of the Philippines kung kakailanganin nila ng tulong. Kinumpirma rin ng PCG ang pagpasok sa West Philippine Sea ng isang fishing vessel na may watawat ng Vietnam noong ika-9 ng Pebrero. Ayon kay PCG Commander Erwin Tolentino, ang commanding officer ng BRP Teresa Magbanwa, agad nila itong nilapitan at hininga ng mga impormasyon. Unsig na lang kasi sir naging din namin eventually kasi hindi rin kami maintindihan ng huli. Pero yun nga sir, they started to hold their nets, sinakay din, umalis na sila sir, ineskorta namin palabas. So wala namang, hindi naman na sila bumalik.
So unidentified foreign vessel at recto bank. This is Philippine Coast Guard, PRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. You are sailing within Philippine Exclusive Economic Zone. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilabas na ng Malacanang ang ilan sa naging bunga ng mga naging pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ibang mga bansa. Ayon sa Pangulo, inaasahang magdudulot rin ito ng trabaho para sa mga Pilipino. Ito ang balita ni Rosalie Cost. Mararamdaman na sa susunod na linggo ang bunga ng nagdaang foreign trips ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, partikular dito ang ilang Memoranda of Understanding na nilagdaan sa Indonesia at Singapore. I can already report that some of the MOUs that we signed in Indonesia and in Singapore, meron ng resulta. And in fact, I think in the next couple of weeks, we will be starting to inaugurate some of these projects already. Sa ulat ng Department of Trade and Industry o DTI, aabot sa 116 projects o katumbas ng 3.48 trillion pesos ang kabuang halaga ng investment na nakuha ni Pangulong Marcos Jr. mula sa kanyang mga nakalipas na foreign trips. Mula ito sa bansang Indonesia, Singapore, Estados Unidos, Thailand, Belgium, China at Japan. Pinakamalaking halaga rito ay mula sa biyahe sa China na nagkakahalaga ng higit 24 billion US dollars o higit 1.3 trillion pesos. Mula sa nakuhang commitment ng Pangulo sa mga foreign investor, 239 billion pesos ang nagmaterialize na o may aktwal ng resulta o proyekto. 1.5 trillion pesos ang mga confirmed projects at nasa planning stage, habang 1.7 trillion pesos sa mga proyekto ang may Memoranda of Understanding at Letters of Intent. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., iniisa-isa pa nila ang mga detalye ng Memoranda of Understanding at Letters of Intent upang madetermina kung itutuloy ba ang proyekto. Marami kaming nakita na kailangan baguhin yung ating mga rules and regulation kung minsan ay hindi masyadong sympathetic sa mga investor. Tapos yung mga bagay-bagay na nakikita naming problema at sinasabi ng mga investor isagabal dun sa kanilang pag-invest is also something that we listed down. Inaasahan ng Administrasyong Marcos na dahil sa mga nasabing pamumuhunan, lilikha naman ito ng oportunidad o trabaho para sa mga Pilipino. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bad news po para sa mga motorista. Panibagong oil price hike ang muling aasahan na ipatutupad ng mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa abiso ng ilang oil industry players, maaaring tumaas ng nasa 70 hanggang 90 centavos per liter ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 50 hanggang 70 sentimos naman na dagdag sa presyo ng gasolina. Samantala, nasa 15 sentimos naman o maaaring walang magiging paggalaw sa halaga ng kerosene. Sa Lunes, nakatakdang i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, February 21, 2023. Mariing tinututulan ng ilang grupo ang hiling ng mga railway management na dagdag pasahe para sa mga pasaherong sumasakay ng MRT-3, LRT-1 at LRT-2. Ayon sa mga grupo, hindi napapanahon ang pagtataas ng pamasahe sa mga tren, lalo pa ngayon na masyadong mataas ang inflation. Ito ang balita ni JP Nunez.
Sa gitna ng hindi maawat na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, dagdag pa ang tumataas na bayarin sa tubig, kuryente, renta ng bahay at iba pang mga pangunahing serbisyo, naniniwala ang ilang mga grupo na hindi makatwiran at hindi napapanahon na itaas ang pamasahe sa MRT3, LRT1 at LRT2. Kahapon sinimulan na ng transportation officials at ilang stakeholders ang public hearing para sa hinihiling na dagdag pasahe ng Light Rail Transit Authority, Light Rail Manila Corporation at MRT3 Management. Ang LRMC na siyang nagpapatakbo ng LRT Line 1 may hirit na 6 na pisong dagdag sa minimum fare. Mula sa 11 pesos na minimum na pasahe, nais nilang itaas ito sa 17 pesos. Ang LRTA naman na nangangasiwa ng LRT Line 2 may hirit na dagdag singil sa stored value card at single journey ticket. Mula sa 12 pesos na minimum fare, madadagdagan ito ng 2 piso para sa mga may stored value card. Habang sa single journey ticket naman, ang dating 30 pesos na maximum fare ay nais itaas sa 35 pesos. Samantala ang MRT3 management, nasa 4 na piso ang hirit na dagdag pasahe. Kaya naman ang dating 13 pesos lamang na minimum fare, planong gawing 17 pesos. We're operating at a loss dahil nag-pandemic, 2020-2021 bagsak yung ridership natin. It's been 8 years na tumaas lahat yung presyo ng kuryente, which is our third largest input, nagdoble na halos from 3 pesos, nasa 6 pesos na yata siya. So yun yung justification. Kailan kami last na nag-increase? 2015 pa. Subalit para sa grupong Bagong Alyansang Makabayan at Kilusang Mayo 1, masyado ng hirap ang ating mga kababayan ngayon kaya't hindi napapanahon ang pagtataas ng pamasahe sa mga tren. Na hindi acceptable na magtaas ng pasahe ngayon. Dapat nga tinutulungan yung pasahero na i-subsidize yung pasahe nila, hindi yung pahihirapan yung pasahero sa pagtataas ng singil sa pasahe. Sa tingin po namin ay hindi po napapanahon yung pagtataas ng fare dito sa MRT at LRT. Dahil sa kasalukuyan po talagang napakababa ng sahod ng mga manggagawa sa kasalukuyan. Ayon sa DOTR, posibleng sa huling linggo pa ng Marso o sa unang linggo ng Abril, madedesisyonan ang fare hike petition. Depende kung ano ang magiging desisyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aabot sa 30,000 mga pasahero kada araw ang inaasahang maapektuhan ng gagawing tigil operasyon ng Philippine National Railways o PNR. Nauna nang sinabi ng Department of Transportation na ang gagawing suspensyon sa biyahe ng tren ay upang bigyan daan ang konstruksyon ng South Commuter Railway Project. Ito ang balita ni Janice Inhente. Nakikipag-ugnayan na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang Department of Transportation kaugnay sa gagawing pagsasara ng Philippine National Railway. Ayon sa DOTR, ito'y para bigyan daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project na maaaring tumagal ng 5 taon. Paliwanag ni Transportation Undersecretary for Railways Cesar Chavez, plano nilang magbukas ng ilang ruta ng mga pampublikong sasakyan upang may alternatibo pa ring masasakyan ang mga pasaherong apektado ng suspensyon ng PNR. Sensitive kami doon sa kung saan nasanay yung mga workers, kung saan nasanay yung mga estudyante, kung saan nasanay yung mga professionals na sumakay, Magallanes, Buendia, Paco, Santa Mesa, sa ating mga estudyante sa PUP. Doon dapat may pick up na mga bus sa kanila. Sa pagtaya ng DOTR, nasa 30,000 mga pasahero kada araw ang maaapektuhan ng gagawing tigil operasyon ng tren. Si Johnny Del Gonzales na isang regular na pasahero ng PNR, ngayon pa lamang pinag-iisipan na kung saang ruta na dadaan kapag wala ng biyahe ang PNR. Hindi mo siya masasabing alternative kasi mas mataas yung magiging pamasahe mo eh. Although mas yung time consuming din pag sa jeep ka So yun nga, tapos hindi mo pa predict kung talaga bang gaano katagal yung traffic.
Nag-aalala rin ang ilang commuters kapag itinigil na ang operasyon ng tren, lalo't malaki ang kanilang natitipid sa oras at pamasahe kapag sa PNR sila sumasakay. Napakalaking namin sa oras eh. Kahit nasabi mong siksikan, regardless na yun eh. Ang importante kasi makauwi ka ng maaga, di ba? At saka makapasok ka ng mas maaga. Kasi pag yung sa commute ka ng biyahe ng regular na mga masakyan, puting ka ng siyam-siyam, di ba? Hindi lang po 20 ang magagastos namin pag sa jeep kami sumasakay. Pero dito, tipid. Kung yun naman yung makakabuti, okay lang din para maayos yung daan. Sa inilabas na pahayag ng PNR, sisimula ng tigil operasyon sa ruta ng Alabang-Muntinlupa hanggang Calambas sa darating na Mayo ngayong taon, habang kasunod naman nitong ihihinto ang biyahe ng Tutuban to Alabang sa darating na Oktubre. Naniniwala naman ang DOTR na mas malaki ang magiging benepisyo ng mga commuters kapag natapos na at nagsimula na ang operasyon ng South Commuter Railway. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lagpas na sa 43,000 ang bilang ng mga taong nasawi sa lindol sa Turkey at Syria. Umaapela naman ng United Nations ng $1 billion na halaga para tugunan ang tumitinding humanitarian crisis bunsod ng trahedya. 11 araw kasunod ng malakas na mga pagyanig, may iilan pang naisasalba sa mga gumuhong istruktura. Gayunman habang lumalaon ang mga araw, nawawala na ang pag-asang makakita pa ng survivors. Nahaharap naman sa matinding sitwasyon ng mga lugar na pinaka-apektado ng lindol dahil sa temperatura, kakulangan ng supply ng pagkain, tubig at toilets. Ayon kay UN Secretary General Antonio Guterres, makatutulong ang kontribusyon sa humanitarian relief para sa 5.2 million na bilang ng mga tao sa loob ng 3 buwan. Naniniwala ang Office of the Civil Defense na malaking tulong ang mga karanasan na matututunan ng ipinadalang Philippine contingent sa Turkey upang magkaroon tayo ng ibayong kaalaman at kasanayan para mapaghandaan ang pinangangambahang The Big One sakaling tumama ito sa Pilipinas. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Higit isang linggo mula nang lumipad patungong Turkey ang 82-man team ng Philippine contingent na naatasang tumulong sa search and rescue operations doon matapos ang 7.8 na lindol. Tuloy pa rin sa paghahanap ang grupo sa mga posibleng survivor na natabunan ng mga gumuhong gusali. Base sa orihinal na plano, 2 linggo lamang natatagal ang Philippine contingent sa Turkey at wala pang balak sa ngayon ang Office of the Civil Defense o OCD na palawigin o i-extend ang rescue team ng Pilipinas doon. Kaugnay nito, naniniwala ang OCD na malaking tulong ang mga karanasan na matututunan ng Philippine contingent mula sa sinapit ng Turkey na maaaring ibahagi ng mga ito upang magkaroon ng dagdag kaalaman at kasanayan ng Pilipinas bilang paghahanda sa pinangangambahang The Big One. Ito ang worst case scenario na pinaghahandaan ng Pilipinas kung saan maaaring tumama ang 7.2 magnitude na lindol na dulot ng paggalaw ng West Valley Fault na maaaring makaapekto sa Metro Manila at iba pang karating na probinsya. Sa isang pahayag, sinabi ni OCD spokesperson Assistant Secretary Bernardo Alejandro IV na mahalagang malaman natin ang best practices ng Philippine contingent at mai-apply ito sakaling maranasan din natin ang malakas na lindol. Anya, ang kanilang karanasan ay malaking tulong upang mapag-ibayo natin ang kakayahan at kapasidad ng Pilipinas na tumugon sa mga ganitong klase ng sakuna. Samantala, nagpaabot na ng tulong ang Embahada ng Pilipinas sa Syria sa mga Pilipinong nananatili sa mga lugar na napinsala rin ng malakas na lindol. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA spokesperson Maria Teresita Daza, nasa mabuting kalagayan ang nasa 60 Pilipino sa mga apektadong lugar ng lindol sa northern Syria. Sa ngayon, ayon sa DFA, pinag-uusapan pa kung anong klase ng tulong ang ipapaabot ng Pilipinas sa Syria. Kasi each country has unique circumstance and unique needs. So there's a need for matching po. Pero ayon sa OCD, posibleng cash assistance ang ipadala ng Pilipinas bilang tulong sa war-torn country.
Actually, yung DFA is already waiting for the approval kasi ang intent is to send cash donation. No? So, inaantay lang natin yun. Nauna nang sinabi ng ahensya na naghahanda na ang Pilipinas ng mga idodonate na items na ipapadala sa mga biktima ng lindol sa Syria. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang halos 3 araw na burol sa kanilang bahay sa Lucena City ng nasawing Pinay sa 7.8 magnitude earthquake sa Turkey, nakatakda na itong ilibing mamayang 3:00 ng hapon. Para bigyan tayo ng update, nasa Lucena City si Japhet Cablaida live. Yes, Japhet. Nel, 2 oras at kalahati na lamang ang hinihintay ng pamilya ni Wilma Abulad Tescan at ng mga residente dito sa Ilayang Dupay, Lucena City para sa isasagawang libing para sa nasawing Pinay sa Turkey. Isa si Wilma sa libu-libong nasawi matapos ang magnitude 7.8 earthquake sa Turkey. Kahapon nakauwi na ang Turkish national na asawa ni Wilma na si Gürol Tezcan mula sa Turkey. Sa unang araw ng burol, Huwebes ng gabi, agad na nakipagburol ang mga kamag-anak at kaibigan ni Wilma. Dito na inalala ang kabutihan ni Wilma sa kanyang pamilya bilang breadwinner at pagiging isang mabuting anak, kapatid at ina para sa kaisa-isa niyang anak. Simpleng libing ang isasagawa ng pamilya para kay Wilma. Hermetically seal ang mga labi ni Wilma dahil hindi na ito naimbalsamo. At dahil Muslim si Wilma at ang kanyang asawa, wala na ring programa o visa para kay Wilma. Nauna nang nakatanggap ng personal na tulong ang pamilya mula kay Governor Helen Tan at assistance sa pagpapalibing mula naman sa lokal na pamahalaan ng Lucena City. Kasalukuyang pinoproseso na rin ang tulong na matatanggap ng pamilya mula sa Department of Social Welfare and Development at iba pang ahensya ng pamahalaan. Samantala, Nel, 1 linggo labang ang mananatili dito nga ang asawa ni Wilma na si Gürol Tezcan sa Pilipinas at sa ngayon ay wala pang pinal na araw kung kailan ito babalik sa Turkey. Samantalang ang anak naman ni Wilma ay may planong bumalik pa rin sa Turkey kung saan may trabaho ito doon sa isang cruise ship. At pagkatapos ng libing, saka lamang pag-uusapan ng pamilya ni Wilma ang ilang plano para sa personal nilang buhay. Nel, nakiusap naman ang pamilya ni Wilma sa media at sa mga makikipaglibing na iwasan na sana o wag lang kuhanan ng video or pictures ang mismong paglalagay sa nitso ng mga labi ni Wilma. Yan lamang ang kanilang pakiusap at ngayon naghahanda na ang ilan sa mga residente dito dahil nakita nila kung papaanong pamumuhay ang pagtulong ang ginagawa ni Wilma sa kanyang mga kamag-anak at maging yung kanilang pamilya kung saan nanungkulan din ng bilang konsihal dito sa nasabing barangay dito sa Lucena City. Balik sa iyo, Nel. Maraming salamat, Japhet Cablaida mula dyan sa Lucena City, Quezon. Samantala, umabot na sa mahigit 8 milyong pisong halaga ng pinsala sa infrastruktura ang iniwan ng magnitude 6 na lindol sa Masbate nitong Huwebes. Mahigit 100 bahay na rin ang naitalang nasira batay sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis ng Office of the Civil Defense Region 5. Para sa karagdagang ulat, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, kumusta na ba ang sitwasyon dyan sa Masbate? Yes, Nel, nakakaranas pa din ng mga aftershocks mula nang tumama ang magnitude 6 na lindol itong araw ng Huwebes ang isla ng Masbate. Naglabas na ng Damage Assessment Report ang Office of the Civil Defense o OCD Bicol hinggil sa iniwang pinsala ng pagyanig sa probinsya.
umabot na sa mahigit 8 milyong pisong halaga ng pinsala sa infrastruktura. Kasama dyan ang mga nasirang mga barangay hall, health center at barangay chapel sa bayan ng Dimasalang. 148 bahay ang naapektuhan. 3 ang totally damaged at 145 ang partially damaged mula sa 7 munisipalidad. Subalit isa sa ilalim pa ito sa validation ng DSWD. 59 na school buildings din ang nagkaroon ng sira sa mga bayan ng Uson, Batuan, Baleno, Dimasalang, Mobo, Monreal, Palanas, San Fernando at San Jacinto sa isla ng Ticao. Nagkaroon din ng damage sa school sa non-infrastructure gaya ng 16 na computer sets, 10 furniture at 130 na educational materials. Tinatayang 3 milyong piso ang halaga ng nasira sa Provincial Road, sa Canvanes Road sa bayan ng Batuan kung saan naitala ang epicenter ng lindol. 76 na pamilya katumbas ng 440 individua sa 22 barangay ang apektado ng nangyaring lindol. Sinuspindi naman ng pamahalang panlalawigan ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan nitong araw ng Biyernes. Mahigit 180,000 piso ang ayuda na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. 154 na family food packs ang ipinagkaloob sa mga residente sa bayan ng Palanas, Batuan at San Fernando. Maging ang DOH Bicol ay nag-abot din ng 100,000 pisong halaga ng assorted na gamot, hygiene kit, cot beds sa probinsya ng Masbate. Nel, katatapos lang na isinagawang pag-upulang ng Provincial Disaster Reduction Management Council hinggil sa gagawing infrastructure audit sa mga napinsalang eskwelahan at gusali. 2 composite team o assessment team ang tutulak ngayong araw para pumunta sa Ticao Island, sa Batuan at dito sa mainland Masbate. Yan ang latest mula dito sa Masbate City. Balik sa iyo, Nel. Patuloy na lumalapit ang low pressure area sa kalupaan ng Mindanao. Batay sa ulat ng Pag-asa, huli itong namataan kaninang alas 3 ng madaling araw sa laing 285 kilometers silangan timog silangan ng Davao City. Dahil sa LPA, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang thunderstorms sa Visayas, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Bicol Region, Romblon, Marinduque at Quezon. Maulap ang kalangitan na may pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora, dulot naman ng amihan. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao at Mimaropa ay bahagyang hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers at thunderstorms. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay partly cloudy at cloudy skies na may mahinang mga pag-ulan. Sabi ng Pag-asa, mababa ang tsansa na maging bagyo ang LPA. Subalit babagtasin nito ang silangang bahagi ng bansa sa susunod na 3 araw. Bukas, inaasahang nasa Bicol area na ang LPA at nasa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon sa Lunes kung saan inaasahang palalakasin nito ang amihan. Sa Martes ay inaasahang malulusaw na ang LPA. Paalala ng Pag-asa, manatiling makatutok o nakatutok sa kanilang social media sites para sa ipalalabas nilang rainfall warnings at thunderstorm advisories. Kanselado ngayong araw ang ilang domestic flights sa NAIA o Ninoy Aquino International Airport dahil sa masamang lagay ng panahon. Sa abiso ng Manila International Airport Authority as of 10:25 a.m., kabilang sa mga kanselado ang Philippine Airlines o PAL Express Flight 2889 at 2890 na Manila to Ozamis at Ozamis to Manila route. Gayun din ang PAL Flight numbers 2971 at 2972 na Manila to Siargao at Siargao to Manila. Kasama rin sa hindi muna pinabiyahe ang Cibgo Flight 6841 at 6842 na Manila to Siargao at Siargao to Manila. Gayun din ang balikang biyahe ng Manila to Surigao na may flight numbers na 6881 at 882. Ang mga apektadong pasahero ay inaabisuhan na makipag-ugnayan sa mga airline company para sa rebooking at refund ng kanilang mga flight.
Baha na rin sa ilang lugar sa Buena Vista, Agusan del Norte dahil sa patuloy na nararanasang pag-ulan dulot pa rin ng low pressure area. Kabilang sa mga binaha ang barangay Matabaw, partikular ang Matabaw Elementary School, ang kalsada sa crossing ng barangay Tinago, Purok 4 at 5 ng barangay Poblasyon 1, Purok 4 barangay Matabaw. Gayun din ang ilang bahagi ng kalsada sa barangay 8 at 9. Patuloy ngayon ang ginagawang monitoring ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Buena Vista sa mga posibleng maapektuhan ng sama ng panahon. Approval na lamang ngayon ng Sangguniang Bayan ng Governor Generoso sa Davao Oriental ang hinihintay ni Mayor Juanito Hinojales upang makapagdeklara na ng state of calamity. Bunsod ito sa pagbaha ng landslide na naranasan ng lugar matapos ang walang tigil na pag-ulan dahil sa low pressure area. Ito ang balita ni Alan Manansala. Ilang araw nang halos walang tigil ang pag-ulan sa bayan ng Governor Generoso sa Davao Oriental dahil sa low pressure area. Ayon kay Mayor Juanito Hinojales, umabot na sa 13,679 ang pamilyang apektado ng pagbaha at landslide sa kanilang bayan. May naiulat din umano na casualty, gayunman hindi na idinatalye pa ng alkalde ang impormasyon ng nasawi. Mula nung araw ng mga puso, bumabaha din yung aming mga ilog dito dahil sa tubig ulan, sobrang lakas ng ulan. Ayon pa sa alkalde, gayon lang niya nasaksihan na nakaranas ng ganitong sitwasyon ang bayan ng Governor Generoso. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang kanilang pamamahagi ng ayuda sa mga pamilyang apektado ng mga pagbaha at landslide sa lugar. May mga tulong na rin silang natatanggap mula sa kalapit na bayan at mga non-government agencies. Gayon pa man, hindi pa rin ito sapat kaya umaapila pa rin sila ng tulong. Mayroon mga tulong pa dyan. Ito'y malaking nililwelcome namin at pinapasalamatan dahil sa hindi ko pa alam kung ano pa yung paano namin solusyonan itong aming kinaharap na trial dito sa bayan ng Governor Generoso. Sa darating na Lunes, malalaman kung naaprobahan ng Sangguniang Panlalawigan ang hiling ni Mayor Hinojales na pagdeklara ng state of calamity sa Governor Generoso sa Davao Oriental para magamit na nila ang calamity fund. Alan Manansala, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagtipon-tipon ang mga Cavaliers ng Philippine Military Academy sa PMA Alumni Homecoming 2023 ngayong araw sa Baguio City. Pinangunahan ito mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang panauhing pandangal. Mula sa Baguio City, ito ang balita ni Grace Flores live. Grace, ano ang mensahe ng Pangulo sa kanyang naging talumpati kanina? Nel, sa kanyang talumpati, hindi mawawalan ng kahit isang pulgada ang teritoryo ng Pilipinas. Iyan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati kanina bilang panauhing pandangal dito sa 2023 Philippine Military Academy Homecoming sa Baguio City. Sa gitna ito, aniyan at tumitinding geopolitical tension sa West Philippine Sea. Pinakahuli nga ay ang pagtutok ng Chinese Coast Guard ng military Grace laser light sa crew ng Philippine Coast Guard na maghahatid lang sana ng supply sa Ayungin Shoal na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. We must ensure that we continue to preserve the security and the safety of our nation. The country has seen heightened geopolitical tensions that do not conform to our ideals of peace and threaten the security and stability of the country, of the region, and of the world. This country will not lose 1 inch of its territory. We will continue to uphold. Dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Military Academy para sa 2023
Philippine Military Alumni Homecoming kaninang alas 9 ng umaga. Tinanggap siya ng arrival honors sa Sanjal area bago dumating o tumuloy sa Lungayban Hall para sa pagpirma ng guest book at magpapatuloy sa grandstand para sa programa. Maigpit, Nel, ang ipinatutupad na seguridad sa Philippine Military Academy kasabay nga ng 2023 PMA Alumni Homecoming ngayong Sabado, February 18. Bilang bahagi ng health and safety protocols, isinagawa ang health screening. Lahat ng attendees ay kailangang fully vaccinated. Kailangan din nilang magsumite ng COVID-19 surveillance and health declaration form kasama ang negative antigen result. Maigpit ding ipinatutupad ang pagsusuot ng face mask at pagsunod ng physical distancing. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggagawad ng parangal sa Lifetime Achievement Awardees, Cavalier Awardees, Cavalier Pandemic Heroes Awardees at 2023 PMA Jubilarian sa Philippine Military Academy sa Baguio City. Kabilang sa mga Cavaliers na pinaralangan ay sina Secretary Roy Simato, Senator Gregorio Hunasan, Secretary Delphine Lorenzana, Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Secretary Eduardo Año, Secretary Carlito Galvez Jr., Secretary Rolando Joselito Bautista at Vice Admiral Rolando Punzalan. Ang tema ng homecoming ngayong taon ay PMA Cavaliers, sama-sama sa pag-unlad sa kabila ng pandemya at kalamidad. Nel, ang mga jubilarians ay ang Class 1963, ang Class 1973 at ang Class 1998. At ang senior host naman sa PMA Homecoming 2023 ay ang Class 1993. Yan muna ang update live mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Nel. Maraming salamat, Grace Flores mula sa Baguio City. Sa iba pang balita, aprobado na ng Commission on Elections o COMELEC ang pilot testing ng automated barangay elections sa ilang mga lugar sa bansa sa darating na Oktubre. Samantala, minamadali na ng ilang mambabatas ang proseso ng pag-amyenda sa saligang batas upang maisabay na ang ratifikasyon nito sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections. Ito ang balita ni Dante Amento. Susubukan na rin ng COMELEC ang paggamit ng automated election system sa halalang pambarangay sa bansa. Nitong Miyerkules, inaprubahan ng komisyon ang pilot testing ng automated elections sa 3 mga lugar sa bansa para sa idaraos na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Oktubre. Ang mga ito ang Barangay Zone 2 Poblacion at Paliparan 3 sa Dasmariñas City, Cavite at Barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Isasagawa ang pilot testing bilang tugon sa panukala ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na pag-aralan ang automated elections sa barangay at SK. Ayon kay COMELEC spokesperson Director John Rex Laujanco, gagawing mas maaga ang paghahain ng Certificates of Candidacy o COCs para sa 3 barangay na pagdadausan ng automated elections. Dapat kasi ay naka-imprinta na ang pangalan ng mga kandidato sa mga balota para mabasa ito ng mga gagamiting makina. Ngunit pareho lang anya ang magiging election period sa mano-manong halalan, kasama sa aalamin sa pilot testing kung kakayanin na ang fully automated election system sa mga susunod na halalan sa barangay. Samantala, minamadali na ng mga kongresista ang kinakailangang mga proseso sa pag-amyenda sa ilang probisyon ng saligang batas. Puspusa na ang idinaraos ng mga public consultation sa mga probinsya dahil target ng mga nagsusulong ng charter chains o chacha na isabay na ang ratifikasyon nito sa barangay at SK elections sa October 30. Kung tutuloy tayo, we have to finish this within the next 2 months. It will be cheaper to do it this year because we can coincide it with the barangay elections. Ang gagawin lang natin, sa balota ng barangay election, isasama lang natin isang linya for constitutional delegates. So isang linya lang idadagdag natin. Nitong Huwebes, nagdaos na rin ang public consultations para sa isinusulong na chacha sa San Jose del Monte, Bulacan at San Fernando, Pampanga. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi prioridad ng kanyang administrasyon ang chacha dahil sapat na ang mga umiiral na batas sa bansa upang makahikayat ng mga foreign investor. Sa kabila nito, desidido pa rin ang ilang mga kongresista at senador na ituloy ang pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Bagaman ayon kay Cagayan de Oro Representatives Rufus Rodriguez,
na chairman ng House Committee on Constitutional Amendments, handa rin sila na pakinggan ang mga suhestyon sa pagbabago sa political provisions ng saligang batas gaya ng pagbabago sa termino ng mga opisyal ng gobyerno. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagumpay ang ginawang operasyon kay Lanao del Sur Governor Mamintal Alonto Adjong Jr. Sa isang panayam, sinabi ng kanyang kapatid na si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong naligtas na sa panganib ang gobernador matapos maalis ang bala na tumama sa kanyang katawan. Isinugod sa ospital sa Cagayan de Oro si Governor Adjong matapos siyang tambangan sa maging pasado alas 3 ng hapon kahapon. Batay sa report ng PNP, tinamaan ng bala sa kanang baywang si Governor Adjong. Patay naman ang driver at 3 pulis na escort nito. Nakilala lamang ang driver sa pangalang Kobe, habang ang mga pulis ay sina Police Staff Sergeant Muhammad Juray Mipanga Adjong, Police Corporal Johanje Sumandar at Police Corporal Halil Kosain. Sinasabing galing sa Marawi ang grupo ni Governor patungo ng wao ng tambangan ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Tumitindi ang kakulangan ng tiwala sa pagitan ng Estados Unidos at China bunsod ng pinaghihinalaang Chinese balloon incident. Ito ay matapos sabihan ni US President Joe Biden na hindi siya hihingi ng paumanhin sa pagpapabagsak ng suspected Chinese surveillance balloon. Kasunod nito, iginiit ng Chinese Foreign Affairs Ministry na hindi makakapagsagawa ng dialogo ang Estados Unidos habang pinatitindi nito ang tensyon. Tumatanggi pa rin ang China na nagpadala sila ng spy balloon kahit na patuloy ang ginagawang paghahayag ng Estados Unidos ng detalye upang patunayan ang alegasyon nito sa pinabagsak na object. Batay sa observers, bunsod ng insidente, mas lalo pang humirap ayusin ang gusot sa pagitan ng Washington at Beijing. Inihayag ni German Chancellor Olaf Scholz na malapit nang ipadala sa Ukraine ang unang Leopard tanks galing sa Germany. Ginawa nito ang pahayag sa annual Munich Security Conference ilang araw bago ang anibersaryo ng paglulunsad ng giyera ng Russia sa Ukraine. Isang taon ng pagtitipon ng mga global political at security leaders ang event. Bukod dito, nagbabala rin ng German Chancellor sa mga kaalyado nitong dapat paghandaan ang posibleng paglawig ng giyera. Anya, dapat ipakita ng Germany at mga kaalyado kay Russian President Vladimir Putin na patuloy ang kanilang suporta para sa Ukraine. I think it is wise to be prepared for a long war, and it is wise to give Putin the message that we are ready to stay all the time together with Ukraine and that we will constantly support the country. Batay naman kay French President Emmanuel Macron, hindi ito ang tamang oras upang makipagdialogo sa Russia kaugnay ng ginagawa nitong pag-atake sa Kyiv. Nadiskubre ng Vietnam Police ang nasa 2,000 patay na pusa na balak gamitin para sa tradisyonal na gamot. Natagpuan sa isang cold storage ang mga patay na pusa sa isang slaughterhouse sa Dong Thap Province sa Mekong Delta. Pinaniniwala ang dadalhin ang mga ito sa Northern Vietnam. Ilang tao ang naniniwala sa Vietnam na ang extract sa cat bones ay panglunas sa asthma at osteoporosis. Batay sa Forpos International, tinatayang nasa 1 milyong pusa ang nabibiktima ng illegal wildlife trade taon-taon sa Vietnam. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan 4:21 na nagsasabi, "At ang utos na itong mula sa Kanya ay nasa atin
na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako si Nel Maribuhok at dito sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.